liwanagan lang sana ang minorya. Pagkat wala po akong nakikitang budget ng DPWH at kung talagang transparency ang habol natin, bakit wala rito ang pinagmulan ng pagpopoot at kawalang kampiyansa ng taong bayan sa atin? Dapat mag-umpisa ang usapin dito sa Public Works. Pero wala sa anumang papel, sa 9-page summary o dito man sa binigay sa atin kahapon lamang na reconciliation of disagreeing provisions. Bakit po walang budget yung DPWH? Ang schedule po ng DPWH ay bukas po. Paano natin malalaman at maihahambing ang iba't ibang mga department kung may kulang? At bakit DPWH lang ang nawawala sa talakayan? Actually, may mga ibang mga items pa ho na bukas po itatalakay, katulad po ng mga special purpose funds, and program appropriations. So tomorrow yung po program po nandito. tomorrow po ang tomorrow ho yung pag-uusapan. Pero narito na. Andito naman yung unprogrammed at hinanap ko talaga. Arito naman yung unprogrammed. Dito sa page 31 ng page 32 na kumpleto. Kaya pinagtatakahan ko bakit yung DPWH wala po. At kung tatalakayin bukas, maaari bang ibigay sa amin ng mas maaga pagkat yung committee report, kung maalala ko, ay mahigit kumulang 1,000 at 500 pahina. Noted po. Kailan kaya matatapos yung DPWH budget? Kasi yun talaga ang inaasahan ng taong bayan. Assured po na ipro-provide po sa Your Honor at sa lahat po ng conferees, hindi lang po sa Senate but also sa House of Representatives po. Really, as stated by the chairman, Article 6, the Legislative Department, under Section 24, really gives the original exclusive jurisdiction on budgets, on appropriations to the House. But of course, the Senate has also the power to propose and concur with amendments. And doing our duty, as what the chair, Mika, has said, we 255.5 billion of flood control and budget of the DPWH, in the first instance, was distributed by the House of Representatives to first 90 billion to health, 56 billion to education, and 53 billion to agriculture. Practically 211 billion of the 255.5. So that is to follow the presidential directive that we have to focus, as stated by former Congressman of Senator Erwin here, Tulfo, that education, health, and also agriculture will be given priority. So therefore, we have taken the lead, and we are very happy that the Senate has likewise studied the budget and has also made proposals to further enhance our support for education, health, and agriculture. Thank you very much, Madam Chair and Mr. Chairman. With all due respect, and I am compelled to disagree without being disagreeable. It was mentioned that certain funds are not included in this submission, when in fact, both are in fact here. On page 31, as mentioned earlier, the unprogrammed funds are already listed quite adequately, and the special purpose fund that were supposedly not here are quite clearly denominated in page 29 as special purpose funds. So ang tanging kulang lamang ay yung mahiwagang DPWH. Yun lang po. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito no sa bicameral conference na nagaganap ngayon dyan sa PICC. Ayan, so nandoon po ngayon ang kinatawan ng Senado at ng Kongreso no, para talakayin nga po itong national budget ng taong 2026 mga kabayan. At dito po hindi na po nakatiis itong si Senadora Amy Marcos no, tinanong niya po kung nasaan na yung DPWH budget no, bakit hindi daw po nakalagay doon sa mga papel na binigay sa kanila no, yung mga itemized mga kababayan, naka-itemized na mga budget na hinihingi ng DPWH, wala daw po doon, hinahanap niya. Pero wala. At sagot naman dito ni Senator Sherwin Gatchalian ay
bukas pa lang daw, no, yung kanilang schedule para talakayin itong budget para sa DPWH. At yun po yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, no, na kung transparency ang talaga nilang pinaglalaban dito, kaya nga po ay naka-live stream na sila dahil dito nga gusto nilang transparent na sila, no, at hindi na po sila pagdudahan ng taong bayan na niluluto ang itong budget ng 2026 kagaya po nung mga nakaraang taon na private, no, or wala pong nakakaalam, walang media, walang live stream na nakatutok sa kanila, no, habang dinidiscuss nila itong bicameral conference, mga kababayan. At bukas daw, sabi ni Senator Gatchalian, ay malalaman natin yan, mga kababayan, no, pag-usapan itong detailed na budget, mga kababayan, no, na hinihingi ng DPWH. Kasi alam natin ang DPWH ang pinaka-controversial, no, sa ngayon, no, yung pinag-uusapan na mga flood control projects na bilyon-bilyon, mga kababayan, ang nakulimbat ng mga politiko kasabot itong mga nasa DPWH nga, mga kababayan, ng mga opisyales. So dito naman ay tila nagka-debate po sila Senator Amy Marcos at si Congressman Rufus Rodriguez, no, patungkol nga po dito sa budget ng DPWH. At binawasan nga nila itong budget ng DPWH, mga kabayan, no, yung nakalagay doon sa NEP or sa National Expenditure Program, yung hinihingi po nila ay 881.3 billion, no, pero doon sa version ng House of Representatives ay binawasan nila ng 255.5 billion, no, yung hinihinging budget nila na 881.3. So ano lang siya, 625.8 billion na lang yung budget na inaprobahan dito po sa Kongreso na version, mga kababayan. At yung 255.5 billion na binawas nila doon sa 881.3 ay dinistribute or pinaghati-hati nila, nilagay nila doon sa Department of Education, sa Department of Health, at doon sa Department of Agriculture, no, which is yun naman daw yung kanilang priority, no, yung tatlong departamento yung kanilang priority sa ngayong 2026 national budget, mga kababayan. So yung bahagi ng 255.5 billion ay hinati nila, nilagay nila doon sa education, no, 56 billion daw po yung napunta sa education, 90 billion naman yung napunta sa health, at 53 billion ang napunta doon sa Department of Agriculture, no. At abangan natin bukas, mga kababayan, kung ano pa po yung magaganap, no, dito sa patuloy na ginagawa nilang bicameral conference, no. At sana ay hindi na nga po maulit yung mga nangyayari noong mga nakaraang budget, mga kababayan, na meron pong mga magic, no, na nangyayari, no. At feel ko or ramdam ko dito si Senator Amy, no, sa aking opinion, sa aking pagtingin sa kanya, mga kababayan, no, ay talagang gusto niya ng transparent talaga, no, kasi nag-aalala siya na baka maulit na naman yung mga budget insertion at meron pang mga blank items, mga kababayan, no, gaya nung nangyari nung budget ng 2025 na meron mga blanco. So yun po yung iniwasan ni Senator Amy, na hindi na po maulit yung mga ganong pangyayari, no. Kaya talagang tila nagpapanik po siya na hindi niya nakita yung mga budget ng DPWH, yung mga detalye, kung ano po yung mga items na hinihingi nila at kung saan mapunta yung bawat sentimo na hinihingi nilang budget, no. So ramdam ko dito si Senator Amy, mga kabayan, no. At sana dito po sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian at sa kanyang counterpart sa lower house, no, sa House of Representatives na si Congresswoman Micaela Swansing, ay sana ay talagang 100% transparent po sila dito sa kanilang BICAM conference, mga kababayan. Lalo na itong sinasabi na small committee, mga kababayan. Sana po ay wala na pong mangyayaring ganong minamagic ng small committee, no, gaya po nung nasabi ni Congressman Toby Chanco. So ano po sa palagay niyo, mga kababayan, no, itong question ni Senator Amy Marcos patungkol dito sa nawawalang budget nga ng DPWH daw, pero bukas naman daw tatalakayin yan nila Senator Sherwin Gatchalian, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.